Guys, this is Alan Cruz, and for today's video ay pupunta po tayo sa Barangay Hall ng Barangay 581, Sampaloc, Manila for our outreach activity na gagawin po namin sa NSTP, which is seminar. So, tara po! So ngayon po, maglalakad po tayo papuntang Antipolo Station ng LRT2. So kailangan bilisan po natin ang paglalakad para hindi po tayo malate sa gagawin po natin. NRT na po tayo. So, baba po tayo ng Vimapa Station. So, tara po. Lakad po tayo para po makapunta sa pupuntahan po natin. Then, malapit na po tayo. So, yun po. Nandito na po tayo sa pupuntahan. Nandito na po tayo sa court, which is dyan gaganapin yung seminar. Ayan po. Balik po ako pagkatapos sa ilang paalala. Here na po kami para po maging handa po kami sa programa. Mamayang 1:00 po ng hapon. So, malapit na po kami magsimula. So, stay tuned lang po mga kaibigan. Klase po ng Bape Wanto. Mag-hello kayo dyan. Ito ay magandang klase. Think before you aim. Think smart, choose right. Ang goal natin today ay syempre hindi lang basta makinig and maupo tayo, no? Para makagain din tayo ng insight. So, ayan. Activity para sa hapon na ito. Ito ay entitled na Think Before You Aim. Ito ay napapanahon na usapin. Kaya doon sa mga kabataan natin ngayon na nandito na naimbita ng ating SK Chairman. Ito ay napapanahon usapin dahil tayo ay magsisimula ng ma-exercise yung ating karapatan sa pagboto. Tama ba? Opo! Ayan, sige. Kaya ngayon, bahagi ng pagbibigay at paglalahad ng mga kaalaman ng ating naimbitang speaker na si Ms. Tanya at si Mr. Jose, sila yung magbabahagi ng papaano tayo mamimili ng karapat-dapat na mauupo para represent. Ito po ang aming game host. Ay, bilis! Ito ko biyo. Ayan, group yourself into 7. Kaya ba ng 7, 3 team? Kaya ba ng Political right granted and regulated. So kahit na isa siyang karapatan, ito ay binibigay at may mga kaukulang regulations, katulad nga ng registration. So basically in our constitution, it says, these guys are important, part siya ng game. So requirements para makapagboto sa Pilipinas under constitution is number 1, dapat ayan, dapat Filipino citizen ka. May half ba dito? May happy? Baka may happy dyan na. Matatanggalan na endorsement ng Century 2 na. Mas ano yan? Yun, happy. Walang happy. So dapat Filipino. At least, ikaw ate, happy ka? Half Filipina, half Pinay. O
O yun, mamaya ikaw sa game stick to that. Next, at least 18 years old of age, 1 year residence sa Pilipinas, at least 6 months sa local na sa local precinct kung saan ka magre-register sa LGU nyo, ganun. And the next, no property, no literacy, or any substantive requirement shall be imposed by the COMELEC. So, ibig sabihin, literally, anyone under the sun, as long as natin yung mga requirements na ganito, should vote or should practice voting. So, and then finally, meron tayong mga disqualifications. So, ayun nga, it's granted. So, pwede siyang ibigay, pwede siyang bawiin. So, ano ba yung tatlong reasons bakit babawiin ng gobyerno yung karapatan nating bumoto? Number 1, kapag nakasuhan ka ng isang kaso na makukulong ka for 18 months and above. Anything that has something to do with moral turpitude, meaning ano lang siya, parang dishonesty, disloyalty, anything na pandaloko. Yun yung moral turpitude. For example, theft. So pag nagnakaw ka, nahuli ka, 18 months yung hatol sa'yo, hindi ka na pwedeng bumoto. Bribery, yung panunuhol, pagbabayad sa mga public officials, yun din. And then, pangalawa, pangalawa, basically, is like terrorism, guys. Like, rebellion, sedition. Sedition, ang ibig sabihin lang doon, basically, you're trying, hindi ka nag-agree sa local bodies ng ating government. And if I remember correctly, along with our chairperson in UP Diliman, some student council officials din ng PUP were also may sedition case, part yun, if I remember correctly. So, and then, ang pangatlo, incompetent, meaning wala sila sa maayos na mental capacity to actually vote for themselves. Kasi pag bumoboto tayo, it's a general rule na hindi tayo i-assist, hindi tayo sasabihan kung sino iboboto. Basically, pag pumasok ka ng precinct, you're on your own. It's just your own choice. Alam nyo na yun. So, konting recap lang para maalala, the requirements were Filipino, may it be half ka or not, as long as you're Filipino, may birth certificate ka, valid ID, at least 18 years. Pero may bragging rights kayo. Sige, pagkalinan tayo, sumayaw din. Next round. Ay, wait lang, may technical problems daw. Sige, pwede na siyang layuan sa isa kung mahirap ko. Wala ba Ay, bawal yan. Shooting yan. Hindi na, laban yan sa integrity natin. Ayan. Yan!
Dynasty, tignan mo na natin yung history nito. So sa pre-colonial period, lahat tayo dito nakadivide sa barangay, which actually nangyayari pa rin siya ngayon. Ano nga naging barangay nyo ngayon? 581! Tama ba? Oo, 591. So, 551. 581! Sorry, marami kasi mga numbers. Sige, 581. Oo na. 581. So, yung barangay system natin ngayon, na lahat tayo nakadivide, nangyayari din siya bago pa tayo ma-colonize ng mga Spaniards. That's one part of our culture na nanatili sa atin. Tapos, barangay na bawat ito. Nila, uy Marcos, kailangan ko ng budget grant para dito. And ibibigay na agad. Pangalawa naman, para sa mga contract approvals. Kapag may ipapagawa si local dynasty ng mga kalsada, ng mga school, kailangan ng kontrata yan, di ba? Pero sa kontrata, kailangan din ng funding at pera para doon. So, ang nangyayari is, tinatap nila si National Dynasty para bigyan sila ng approval ng contract para yung kumpanya na gusto nila sa pagpapagawa ng kung ano man yung papagawa nila, sila yung mag-approve nun at mangyayari yung proyekto nila sa local government. Yung pinopost ko sa akin itong seminar na to, talagang hindi ko hinindihan kasi unang-una po, awareness talaga sa mga kabataan. So, syempre, as a youth din po, kasi kami na pa sa youth, isa po ako sa mga pinakabatang punong barangay ng Manila. So, yung ganitong opportunity kasi para sa akin po ito eh. Opportunity kasi gusto ko rin po sa mga constituent ko magkaroon sila ng awareness and at the same time, magkaroon sila ng kalawakan sa pag-iisip ba na dapat hindi sila makontento kung sino yung leader na pipiliin nila. Yes! Ayun ano, siguro ang unang pumapasok sa isip natin ngayon ay bakit nga ba ito yung pinili naming topics para sa event natin today. So, gusto namin gamitin yung event natin ngayong araw bilang paalala sa lahat nang nagpapatakbo ng eleksyon ay hindi yung mga tao na may kapangyarihan, may malalakas na boses o yung mga nangunguna sa kumpanya. Because us, the people, tayo ang may kapangyarihan. Let us not be guided by popularity, misinformation, or even impulse. But please let us be guided by knowledge, responsibility, and a sense of nationalism. Because the future is not written by the ink alone. It is written by the thoughts behind it. So please always think before you think. Po, nagtatapos ang vlog na po ito. Please don't forget to subscribe my YouTube channel and don't forget to hit the notification bell para ma-update po kayo sa mga videos na gagawin ko pa po. See you on the next vlog. Paalam po sa ating lahat.